5 important lessons sa buhay ni Abraham. Si Abraham ay isa sa pinagpala at pinaka-maimpluwensyang tauhan sa Biblia. Siya ay kilala bilang ama ng pananampalataya at ang ama ng maraming bansa. Makikita yan sa Genesis 17 verse 5. Ang kanyang buhay ay puno ng pagsubok, paglalakbay at maginding pananampalataya sa Diyos. Mula sa kanyang kwento, makakakuha tayo ng mahalagang aral na maaring gabay sa ating buhay. Una, ang kanyang pagsunod sa Diyos kahit hindi naintindihan ang plano niya. Sa Genesis 12:1-4, tinawag ng Diyos si Abraham upang iwanan ang kanyang bayan at pamilya upang pumunta sa isang lupang hindi pa niya alam. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, sumunod siya agad ng walang pag-aalinlangan. Hindi po madali yun, yet si Abraham ay sumunod sa ating Panginoon. Minsan tinatawag tayo ng Diyos sa isang bagong yugto ng buhay na hindi natin lubos na maunawaan o mga pangyayari sa buhay natin. Pagkakaroon ng sakit, problema, at maraming mga challenges na dumarating. Ngunit tulad ni Abraham, dapat tayong sumunod ng may pananampalataya sapagkat alam ng Diyos ang pinakamainam para sa atin. Number 2 lesson is magtiwala sa pangako ng Diyos kahit mukhang imposible. Sa Genesis chapter 15, 5 and 6, ang sabi niya, pinangakuan ng Diyos si Abraham na magkaroon siya ng maraming lahi. Kahit matanda na siya at ang kanyang asawang si Sarah ay bawog, sa kabila ng tila imposibleng sitwasyon, naniwala si Abraham sa pangako ng Diyos. Ito'y ibinilang sa kanya bilang isang matuwid o bilang isang tunay na mananampalataya. Kapag may pangako ang Diyos sa atin, hindi natin kailangan alamin kung paano ito mangyayari. Ang mahalaga ay magtiwala tayo sa tutuparin niya ito sa tamang panahon. Number 3 lesson is maging matapat sa Diyos kahit mahirap ang pagsubok. Sa Genesis 22:1-14 makikita natin doon, sinubok ng Diyos si Abraham sa pamagitan ng paghahandog ng kanyang anak na si Isaac, kaisa-isang anak. Bagamat ito'y napakahirap para kay Abraham, siya ay sumunod ng may buong pagtitiwala sa Diyos. Sa huli, pinigilan ng Diyos ang kanyang kamay at nagbigay ng isang tupa bilang kapalit. Sa mga darating na pagsubok sa ating buhay, nasusukat ang ating pananampalataya. Tulad ni Abraham, dapat tayong maging tapat sa Diyos kahit mahirap ang sitwasyon dahil alam na natin ang kanyang plano ay laging mabuti. Number 4, huwag kumilos ng ayon lamang sa sariling pangunawa. Genesis 16:1-4. Dahil sa tagal ng paghihintay sa pangako ng Diyos, sinubukan ni Abraham at Sarah na lutasin ang problema sa kanilang sariling kaparaanan. Pinayuhan si Sarah si Abraham na magkaroon ng anak kay Hagar, ang kanyang alipin, kaya pinanganak si Ismael. Ngunit nagdulot ito ng kaguluhan sa kanilang pamilya. Yan ang nangyayari kapag hindi tayo sumusunod at naghihintay sa mga pangako ng Diyos. Ano yung aral dito? Minsan inisip natin na kailangang tulungan natin ng Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Ngunit ang pagpapakilos ng walang gabay ng Diyos ay maaring magdulot ng mas malaking problema. Dapat tayong maghintay at magtiwala sa tamang oras niya. Number 5 is maging isang pagpapala sa iba. Genesis 18:1-8 ang sabi, isang araw, 3 lalaki ang estrangherong dumating sa bahay ni Abraham. Sa kabila ng hindi niya sila kilala, tinanggap niya sila sa Genesis 18:1-8, ang kwento po dito na may 3 estranghero na dumating sa bahay ni Abraham. Sa kabila na hindi niya kilala sila, tinanggap niya ng bukas puso, ipinaghanda ng pagkain at pinaglingkuran ng buong puso. Kalaunan, napag-alaman niyang ang mga ito ay mga sugo ng Diyos. Ano yung aral dito? Ang pagiging mabuting tao at mapagbigay ay nagdadala ng biyaya yan lagi sa ating mga buhay. Hindi natin alam kung sino ang mga tinutulungan. Baka sila ay mga pagpapala mula sa Diyos. Lagi tayong maging bukas, palad, at laging handang maglingkod sa iba. Ang buhay ni Abraham ay isang halimbawang pagsunod, pagtitiwala, at pananampalataya sa Diyos. Sa kwentong natutunan natin 5 mahalagang aral. Sumunod sa Diyos, magtiwala sa pangako, maging matapat sa Diyos, huwag kumilos ayon lamang sa sariling pangunawa, maging isang pagpapala sa iba. Tulad ni Abraham, naway lumakad tayo sa pananampalataya sapagkat ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Amen.